Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang video na ito is Chapter 6 of Mastering Online Study Techniques focusing on looking after yourself. So sa vlog na ito, i-discuss ko ang 5 most important things to consider on looking after yourself while maintaining your progress sa iyong online study. So una, maintain a healthy sleep schedule. Yes, important yung pag-maintain ng healthy sleep schedule kasi sa pag-complete ng online study task, kapag hindi ka nakakonsentrate or kulang ka lagi sa tulog, mahihirapan ka na makapag-isip ng mas maayos kasi normal yan. Kapag hindi ka nakakomplete ng tulog mo ng maayos or lagi kang puyat, then hindi ka makakapag-isip ng tama. So hindi ka masyadong makakapag-focus dun sa task kasi habang nagtatask ka, inaantok ka na. Habang nagtatask ka, hindi mo na nafo-focus kung paano mo gawin yung certain task doon sa study para mag-progress siya ng much better. And sinasabi kasi doon, pag may quality sleep ka, essential yun para sa iyong concentration, para sa iyong memory, para sa iyong emotional regulations. Kaya yun sinasabi ko nung mga unang videos na ang style ko sa task ng study is from higher hours to lower hours. Kasi para hindi ako masyadong napupuyat, and habang tumatagal ako na nag-aaral is nagiging less ang hours na aking ini-spend doon sa pag-aaral. So, yun. Kasi always remember na, ang depende yan sa practice mo. Ang practice ko kasi, the much more na, marami akong load on the first and later, lesser loads, much more relaxing kasi siya. Hindi yung naghahabol ako ng loads lagi. Each time na gagawa ako ng task about online study. So, yun yan. Aim for 7 to 9 hours of sleep each night. So, trying to keep a consistent sleep and wake routine, especially during exams. So, ang style ko dyan is, exams kasi, for example, nag-aaral ako ngayon, after 1 week mag-exam ako. So, 3 days or 2 days before mag-exam ako, binibigay ko na yung dapat na tulog sa sarili ko kasi para fresh yung mind ko and hindi ako masyadong stress kapag nag-enter na ako dun sa exam. Isa pa is avoid late night study. Yes, hindi ako masyadong nag-late night study. More of the time, nag-early morning study ako. Kasi yung late night study, kahit ako sasabihin ko yan, hindi siya effective. Kasi yung mind mo is already stressed out during the whole day na, especially kung nagtatrabaho ka. And dadagdagan mo pa dun sa aral mo na nakaka-stress din, then hindi siya effective. Kapag dun ka nag-aral from the start of the day, before ka magtrabaho, much effective siya dahil mas faster na mag-isip yung utak mo kung nandoon ka sa early morning. So, yun yung based on experience ko niya. Pangalawang consideration is eat well and stay hydrated. So, yan. Lagi ko siyang sinasabi dun sa mga videos kasi kailangan yun. Kasi para magkaroon ka ng mas magandang fuel para sa iyong brain. Vitamins ba? Kailangan balanced meal. So ako lagi ang ginagawa ko nung nag-aaral pa ako, lagi akong kumakain ng gulay, especially yung favorite ko is okra, by the way. Lalagyan ko lang yan ng konting soy, parang i-adobo ko siya. Yun ang kakainin ko. Kasi parang mas active yung utak ko. Pag hindi yan ang kinain ko, bitter gourd or yung ampalaya. Isasawsaw ko lang yan sa bit salt or kaya bagoong. Kapag hindi ganon, pakbet. So more on nutritious food talaga ang ginagawa ko habang nag-aaral. And pagdating ko ng bahay nun, each time matapos ako ng duty at hindi ako nag-aaral, uminom ko ng gatas kasi 5 o'clock tapos na ako sa work. Sometimes 6 o'clock umuwi ako. After 1-2 hours yun, tulog ako. So from 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So past 2, gising na ako niyan. Most of the time, or 3 o'clock. Mag-aaral ako until 6 o'clock. So, 4, 5, 6, 3 hours yun every day, normally before. And
in-increase ko lang yan kasi nga nakita ko na mas maraming task yung kailangan ko tapusin, and trinay kong i-adjust yun according to the demand of the load schedule doon sa pag-aaral para mas mabilis akong matapos. So, it's up to you kasi kailangan mong i-program yung sarili mo paano ka mag-adjust na mas matatapos mo na mas maaga yung iyong mga task sa school. Third consideration, take regular breaks and move your body. So yes, ako ang ginagawa ko niyan, each time na nag-aaral ako was every 1 to 2 hours, nagkakaroon ako isang rotation sa room. Isa or dalawang rotation. Wag-walk lang ako ng konti, tapos upo na naman. Once a week or once every 2 weeks, naglalakad ako sa beach early morning kapag ako ay, for example, ito ay in-schedule ko na rest day ko sa school. So maglalakad ako ng mga 1 to 2 hours dun sa beach para ma-relax lang. Dahil pag nasa beach kasi ako, mas na-relax ako. So yun yung isa sa mga nakakatulong para mas motivated pa ako and mas focus ako sa aking learning. And ang disadvantage kasi niyan, kapag hindi ka nagkaroon ng ganong routine or sitting ka lang for hours without moving, pwede kang magkakaroon ng mental fatigue or physical discomfort kasi mainit yung upuan habang tumatagal ka nakaupo. So, siguro naman ikaw na nanonood, agree ka dyan sa idea na yan. Reality kasi talaga yan. Kahit ako na nagtatrabaho din sa office, hindi ako makatagal dun sa office ng full 9 hours sitting. Hindi ko kaya yun. Siguro upo ako within 3 hours maximum at a time. Kung talaga may gagawin lang, minsan nakatayo pa nga ako kasi ayoko umupo dahil mainit yung upuan. So, it's feeling discomfort talaga pag gano'n. Also, kailangan mo kasi talagang i-incorporate na may movement ka. Kahit nag-stretching or nag-walking ka lang or quick exercise every hour sa pag-aaral mo. So, yun yung isa sa mga i-consider mo dyan. Kailangan may physical activity ka para ma-improve yung blood flow mo, lalo yung brain mo. Kasi makakatulong yun para ma-recharge ka. So, doon ko nga lang din naintindihan na kaya pala yung mga accounts namin na employee sa hotel, each time nakikita ko silang pumupunta sa beach. So, tinanong ko yan, "Sir, bakit kayo pumupunta sa beach?" Sabi niya, kasi yung paglalakad nakaka-recharge ng utak, lalo pag pupunta ka sa beach. So, imagine yun sila from 9 till 7 o'clock ng gabi nagtatrabaho yun. So, ganun ang routine nila. Every 2 to 3 hours, naglalakad punta ng beach for 15 minutes, coming back to the office again. So, ganun. Fourth consideration is monitor your mental health and stress levels. So, ang online learning kasi is an isolating space or mafe-feel mo talaga na isolated ka kapag ikaw ay nag-online study. Minsan overwhelming yan. May mga times na ganun. And kailangan mo i-check yung emotions mo regularly kapag ikaw ay nag-online study. Kasi, bakit? Kailangan mong i-practice yung stress-reducing habits. Like, consistent breathing. Yung deep breathing lagi yan. Mindfulness. Kailangan, minamind mo lagi yung sarili mo. Hindi yung pinapabayaan mo lang. Talking to someone you trust. Baka meron kang iniisip na kailangan mo i-resolve. Huwag mo sarilihin yan. Maghanap ka ng tao na pwede mo pagkatiwalaan, na pwede mo sabihan. So, example ako. Yung sister ko actually is doing face-to-face study. Sinasabi ko sa kanya, kapag hindi kaya ng utak mo at hindi mo naisip yan, at hindi mo talaga kayang isipin, huwag mong sisirain ang ulo mo sa kakaisip. Sabihin mo sa akin, at i-resolve natin yan together. Kasi, sila were student. Kagaya ko noon na wala akong alam, nagtatanong din naman ako. So, pag tinanong nila ako, sasagutin ko yan. Kasi, ganun lang yun. Iwasan natin magkaroon ng stress. And, kung kailangan mo kasi ng support, kagaya ng yung ngayon sinabi ko, yun yung sinasabi ko nga na, kung kailangan mo ng support, magtanong ka, huwag kang mahihiya. Kung kailangan mo ng counseling, mag-ask ka. Kasi, para yun, hindi ka masyadong magkaroon ng stress habang nagpo-progress ka sa iyong online study. Fifth and last consideration, balance study with hobbies and social connection. Yes, kasi kailangan mo magkaroon ng fixed time. No, kailangan mo mag-allocate ng time for non-academic activities. Kung saan ka nag-enjoy, pwedeng reading pocket books, reading historic books, listening to music,
doing art, doing games, or spending time with your family and friends. Kasi ako, pag free ako sa pag-aaral, ang ginagawa ko, meron akong isang game dito sa aking mobile, yun ang nilalaro ko. Nakaka-relax kasi ng mind yun. At saka, hindi ako nag-aaral, naglalaro ako, pero yung utak ko ang ginagamit ko dun sa game na yun. Pag hindi ako ganun noon, ang ginagawa ko is yung sa Mavis Beacon, kasi nag-i-enjoy ako maglaro nung jumping monkey sa river. Kasi ang sa Mavis Beacon kasi is a practice of logic nga kasi talaga. Kasi itatype mo yung exact word, pag hindi mo na-type, malalaglag yung monkey at malulunod siya dun sa river. So, yun. Maghahanap ulit ako ng something picture nun. Kasi sinabi ko yun noon sa vlog. Hindi ko lang alam kung anong chapter. Pero ilalagay natin dito. Sana meron. Another is kung meron kang positive social interactions and leisure activities, nami-maintain mo kasi yung emotional balance mo, na-motivate ka pa rin. So, kailangan balance yun. Huwag yung masobraan siya, huwag naman kulang. Kung ikaw ay hindi mahilig sa leisure activities or social activities, pwede kang gumawa ng something na yung personal mo lang para ma-enjoy mo lang yung isang activity na ginagawa mo. Kasi bakit ko sinasabi yan? A healthy mind supports more effective and enjoyable learning. Kasi dapat free nga yung isip mo sa distraction, free sa stress, para magkaroon ka ng time to focus on finishing and ensuring na nagpa-progress ka sa iyong online study. So, ang summary ng chapter na to is about maintaining a healthy sleep schedule, eat well and stay hydrated, taking regular breaks and move your body regularly during the study, monitor your mental health and stress levels, and ensure to balance study with hobbies and social connection. So that's the end of this chapter. Please, again and again, mag-ask ka lang kung meron ka mga inquiries and clarifications sa video na ito. And don't forget to like, share, and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlogs. Bye!